guys, magandang umaga. Bali 12 AM na dito sa Kuwait. And of course, sinundo na kami ni Manong driver. And then makakarating po kami sa Olsuk ng mga bandang 12:30. Bali tulad sa sinabi ko sa inyo kahapon, bali live seller ako ng umaga. And of course, sa gabi, nagtatrabaho ako as a barista sa company namin. Hindi man madali sa akin pero kailangan kong kumita para sa ganun, maging okay ang buhay sa Pilipinas. At yun na nga, naghanap na kami ng kainan at napili namin ang Casa Kusina dahil ang Casa Kusina po, ang pinakapaborito kong pagkain dito ay ang beef sisig guys. So kailangan na naming bilisan kasi mag-aalauna na dito at para makapagpahinga na din po kami. Ganun guys, pagkatapos namin kumain, nakarating na kami sa building namin kung saan kami tumitira dito sa Kuwait. And of course, kailangan namin magpahinga para bukas may lakas po kami para sa pagla-live selling at pagbabalot ng mga item ng mga nag-o-order. Sorry naman guys, hindi ko na binuksan, sobrang kalat sa loob, pero babawi na lang ako sa inyo sa next day. Charis. Kapag ready na nga ang Inday para sa ganun makapagpahinga na guys, wala nang hilamos, charis. Naghilamos naman ako guys, tsaka nag-toothbrush bago matulog. Ilang oras nga lang pala ang tulog ko dahil nga po buwabangon ako ng maaga, nagpe-prepare ng pagkain. Kape lang ako and then after that live selling. Unting ayos sa aking room and then live selling na po ako kaagad. Ganun po talaga ako araw-araw. Yan na po yung ginagawa ko araw-araw dito sa Kuwait. Hindi man madali sa akin ang pagtitinda at pagiging barista dito. Ginagawa ko lahat para naman sa ganun maging okay ang buhay nila sa Pilipinas. Kung nakikita nyo guys, nakapagtupi na ako, nakapag-ayos na ako. Pero after live nyan guys, sobrang dumi at sobrang daming kalat nyan. Tulad po ng sinabi ko sa inyo kahapon, hindi madali maging live seller, hindi rin madali na nagtatrabaho ka ng doble. Sobrang hirap po, pero tinitiis lang po namin as a OFW para sa ganun maging maganda ang buhay nila sa Pilipinas. Dating sa oras po na sobrang sakit na ng lalamunan mo and then wala pa rin pong bumibili sa inyo. Pero konting tiis, ilang oras kaming nakatayo and after that, magpiprepare na din kami ng mga items na ipapadala sa mga customers. Ang pinakamahirap sa part ko na maging live seller ay ang pagbabalot at saka paghahanap ng mga numbers ng mga customer. Yun po ang pinakamahirap sa akin dahil tatawagan ko sila and then i-message ko pa po sila kung confirm ba sila or hindi po. Pero sobrang blessed na blessed ako kay Lord kasi kahit papano baguhan man ako bilang live seller, mayroon pa rin po akong kinikita ng kahit pa konti-konti at malaking tulong na sa akin yon at malaking tulong na din para sa pamilya ko. At yun na guys, patapos na ako, papalit-palit ako ng suot dyan dahil nga guys, piniflex ko sa mga customers kung ano po yung gusto nila. And then, ayan, kailangan ko nang mag-ayos guys kasi may pasok pa po ako ng hapon. Hanggang dito na lang ang vlog ko guys and then see you tomorrow at 9 AM.